sa katotohanan at maging ilaw tayo sa kadiliman. Huwag nating tapusin ito na may pag-agam-agam sa ating mga puso. No? Tapusin natin ito na mayroon tayong faith, na mayroon tayong hope. Dahil tayo hindi tayo powerless against these things. No? Hindi tayo powerless sa mga maling impormasyon. Hindi tayo powerless sa mga maling aral. Tayo mga kapatid ay may kapangyarihan. Kapangyarihan natin na maging mapanurin. Kakayahan natin na alamin kung ano ang tama sa mali. Dahil nga tayo ay meron namang basehan. Meron tayong source of information. Ano dapat natin gawin? Dapat natin ito aralin. Dapat natin alamin kung ano talaga ang totoong sinusulat o nasusulat sa Panginoon. Lagi ko itong sinasabi sa inyo, awareness is the key. Sa lahat ng mga bagay, no? Lalo na dito, awareness is the key. Nandiyan ang Panginoon upang tayo ay gabayan. At tayo naman, gamitin natin ang lahat na kung anong meron tayo upang makapag-ingat tayo sa mga ganitong bagay. Sabi nga sa John chapter 8, verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ulitin natin, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. No, magpapalaya sa atin sa lahat ng mga negatibong bagay, sa kasalanan at lalo na nga dito sa mga ganitong maling katuruan. Dahil ang katotohanan ang siyang ibinibigay o ang mensahe mismo ng Panginoon. So, tayo bilang mga Kristiyano, punuin natin ang ating mga isipan ng katotohanan na nagmula sa Panginoon. No? Punuin din naman natin ng katotohanan ang mga social media na ginagamit natin. No? Ibahagi natin ang katotohanan sa ibang mga tao. Ibahagi natin yung mga verses na nagmula sa Bible. Ibahagi natin yung mga message na nakikita natin online na sa tingin natin ay tama. At sinuri natin ang mabuti na nagmula sa Biblia. Ibahagi natin yan. Ibang mga tao, makikita nila, mag-isip nila na ito ay corny. No? Corny yan? Ang corny naman na ito. Nag-share ng mga mensahe na hindi naman yung totoo. Nasulat lang yan sa Bible. No? Pero kailangan natin malaman na ang Biblia ay historical book. No? Historical book po ang Bible. Hindi ito basta-basta lang nilagda. Historical Bible po ito. Kukumpara po natin yung mga pangyayari dito sa Bible sa world history. No? Marami ng mga tao ang nagsuri sa katotohanan ng Biblia. At wala pang isang tao na nakapagpatunay na ang nasusulat sa Biblia ay mali. Kahit ang mga researchers ay nagbabase, dito mga scientists, nagbabase sa Biblia. Sa mga na-discover nila noon, na mga nakakalaso na isda, mga na-discover nila ng lugar, lahat ito ay binasa rin naman nila sa Biblia at talagang nandito ang katotohanan. Amen? Kaya palakpakan natin ang Panginoon dahil dyan. Tayo ay nasa tama, nasa katotohanan tayo, mga kapatid. Kaya muli-ulitin ko lang, no? Kahit simpleng Bible verse, kahit simpleng testimony, kahit simpleng prayer, may kapangyarihan para mag-encourage ng iba. May kapangyarihan para makapagturo sa iba, at may kapangyarihan na makapagligtas ng iba. Kaya ibahagi natin ang salita ng Panginoon sa iba't ibang mga paraan. Dahil sabi sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." Sa Tagalog, hindi ko ikinakahiya ang magandang Biblia o ang magandang balita. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. At gayon din naman sa panahon natin. Ang salita, ang gospel na nagmula sa Panginoon, ang nagbibigay ng kalinawan sa lahat ng mga
kaguluhan sa ating mga isipan. Lahat ng mga katanungan sa ating mga isipan. Oo, merong may mga magkukutsa sa atin. Merong mga magbabash, merong mga tatawa. Pero hindi natin misyon ang maging sikat. Kundi maging tapat tayo sa ating mga pananampalataya. Ibahagi natin ang salita ng Panginoon hindi dahil gusto lang natin na magpasikat sa iba. Ay, Kristiyano to, siguro mabait to. No? Hindi para magpakitang tao. No? I-share natin ang salita ng Panginoon para marinig nila ito. At dahil ito ang utos ng Panginoon sa atin. Amen? Ayan. So, challenge lamang po sa atin. Sino may cellphones? Lahat naman siguro may cellphones. No? Sino may Facebook? Yan. Sino may TikTok? Ayan. So, lahat tayo mayroong social media. Safe na sabihin na lahat tayo ay may social media. So, ang challenge po natin sa inyo mga kapatid ay punuin natin ng scripture ang social media ng iba. No? Punuin natin ng testimony na nagmula sa kabutihan ng Panginoon ang ating mga social media. Punuin natin ng prayers na nagbibigay ng kabutihan sa ibang tao na makakabasa o makakarinig ang ating mga social media. Magbahagi tayo ng content na nag-glorify sa Panginoon. Hindi, tama na yung mga content lang, no? Tama na yung mga content na basta ginagawa lang para umani ng pagpapatawa, na kung ano-ano na yung ginagawa. Yung iba, kumakain ng bubog. Yung iba, lumalakad sa apoy. Ano pa? Di ba, daming mga ganyan. Yung iba, nakikipaglabuhan lang. No? Kunyari, ipaprank niya yung isang tao, pero scripted naman. No? Yung mga ganong content, tama na yung ganon. No? Yung content naman dapat na makita natin online ay yung mga content na inspiring. No? Yung mga content na nakakapag-encourage. Yung mga content, mga videos, mga informasyon na siyang makakatulong upang mapalapit ang mga tao na makakabasa, na makakarinig sa presensya ng Panginoon. Amen? Diba? Naisip natin na gano'n ang mangyari. Dahil ang social media ay hindi na social media. Ito lamang ay media. No, media na lang yan eh. Hindi na siya nagkakaroon ng social interaction eh. Ito ay media bilang instrumento na ibahagi ang mga impormasyon. Para itong modern na television. Dahil ang mga impormasyon na ating ibinabahagi ay dumadaan na dito sa mga social media platform. So, noon, nagbabayad tayo sa radyo. Di ba ba? Nagbayad tayo sa radyo upang maibahagi ang salita ng Panginoon. Meron namang iba, may mga channel sila sa TV. Nagbabayad din sila para meron silang frequency sa TV. So tayo, gagamitin natin kung anong meron tayo. Libre lang ang gumamit ng social media. Gamitin natin yan upang ibahagi ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. Ayan, so, huling bagay ng mga kapatid, no? So, para lang ma-recap natin kung ano yung mga napag-usapan natin. So, sa gitna po ng mga fake news, sa gitna ng mga false teaching, tayo ay maging mapanuri at mag-ingat. Palaging ang katotohanan lamang ang ibahagi natin. Lalo na sa panahon natin ngayon. May na, no? Magbobotohan na. Mag-ingat at maging mapanuri tayo kung sino ang iboboto natin. Alamin natin ang totoo. Alamin natin kung ano talaga yung gusto ng tumatakbo. Alamin natin kung ano ang tama. No? At yun ang iboto natin. Huwag natin iboto ang isang tao dahil siya ay sikat. Huwag natin iboto ang isang tao dahil siya ay kilala. No? Alamin natin kung ano yung mga nagawa nila, kung ano yung mga ginawa nila, at kung ano ang kanilang mga gagawin. At yung pagkanananarin naman dyan mga kapatid ay ipag-pray natin, no? Na gawin nila kung ano ang tama. So, again, maging discerning tayo, mag-ingat tayo sa ating pinaniniwalaan.
maging biblically rooted tayo, maging matatag tayo sa salita ng Panginoon. Ibase natin lahat ng mga bagay na ating nakikita sa salita ng Panginoon at maging matatag tayo o maging matapang tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Okay? Huling verse lamang, Ephesians chapter 4, verse 15. Sabi dito, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangan sa sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo natin lahat. Okay? Let's grow in truth. Let's speak in love. Hindi lang lahat ng narinig mo ay totoo, pero ang salita ng Panginoon ang siyang maging basehan natin sa katotohanan. Magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga